Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Santos, larga vista. Men, move! Sino nagsiga dito? Patayin to. Hindi nyo ba alam? Maaaring may nagpapatrolya mga sundalo dyan. Dahil sa usok na yan, maaaring mapahamak tayong lahat. Sir, natitiyak kong ito na nga ang kuta ng mga rebelde. Bring them in. Move. Move!
Alamin niyo kung ano yan. Saan galing ang mga putok? Mga militar, magsilikas tayo. Kaya na. Atak!
Arsin, mas kabisado natin ng Cordillera. Pag hindi natin sila harapin. May ibang paraan para maipakita natin ang ating katapangan. Paano natin may pagpapatuloy ang ating simula ngayon pa lang eh? Mangubot na tayo! Roger, delikado ang posisyon natin. Hindi kaduwagan ang umurong sa laban. Kung ganito ang sitwasyon, kalokohan ipagtanggol pa natin ang kampong ito. Tara! Sir, nakatakas ho ang iba. Men, kunin ang mga armas ng mga nasawing rebelde. Oh, Camila, alalayan nyo. Camila, akin na baril mo. Mga kasama, may dumating na mensahe mula sa mataas na pamunuan ng Southern Luzon Revolutionary Command na nagsasaad ng pagtatatag ng armadong partisano ng base sa Maynila. Itong base sa Maynila ang siyang mag-uugnay ng lihim na pagkilos ng kilusan. Pinasimulan nila ang pagbubuo na itayo na nila ang ilang mga hakbang kagaya ng pag-oorganisa ng lakas politikal. Nakapagpatayo na rin ang komite, ang partido na kinabibilangan ng mga taong nakatira sa paligid ng magiging base. Ang ikatlo at ikaapat na hakbang ay ang pagtatatag ng grupong armado at revolusyonaryong mga lider ng militanteng organisasyon mula sa iba't ibang sektor ng masa. Ang dalawang huling nabanggit ay sa ating balikat na iatang ng pamunuan. Kayo, Ka-Roger, Camila, ang aking napili na siyang kumatawan sa pagtatatag ng ating Armed City Partisan sa Maynila na siyang magsasagawa ng mga delikadong operasyon. Ba't naman kami napili niyong kumatawan sa ating grupo? Dahil taglay ninyo ang mga importanteng kwalifikasyon. Isa pa, kayong tatlo ay taga Maynila. Madali kayong makakilos at may isa katuparan ang bawat layunin. Sino makakasama namin sa pagkilos? May makakasama kayo na magbubuhat sa iba't ibang sektor ng Visayas sa pamumuno ni Calando. Paano namin makikilala mga kaanib namin sa kilusan? Pula, ang kulay ng kanluran.
Isang demonstrasyon na nagkaroon ng malaking gulo na subuking pasukin ng mga demonstrador ang mga barikada sa Menjola. Kaya napilitang bombahin ng tubig at pinagpapalo ang ilang naging marahas. Hanggang sa may mga nasugatan dahil sa Molotov bomb. Mga putang inang yan. Kala mo mga dagang pinapalo eh. Kung paghampalusin ng mga sumisigaw ng karaingan nila. Alam mo, minsan naranasan ko na yan. Yung matirgas. Panahon ng Kabataan Makabayan sa Battle of Minjola. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa yung sakit ng hataw ng militar sa likod ko eh. Kaya siguro nagtatag ng Armed City Partisans para tulungan yung ating mga leaders sa lansangan at likidahin ang gumagawa ng militarismong pagkilos. Hanggang kailan? Hanggang kailan tatagal ang sabwatang ito ng gobyerno at militar laban sa mga naapi at maliliit na mamamayan? Hanggang kailan sila magtitengang kawali sa mga karaingan? Kagaya mo. Pagod na rin ako sa buhay sa bundok. Nagtatagong parang daga. Gusto ko naman mamuhay ng malaya. Wala pinatatakutan. Pero mas gugustuhin ko pa mabuhay ng parang daga kaysa humalik sa paanan ng bulok na sistema ng gobyernong ito. Ang ilan sa mga demonstrador ay hinuli ng mga pulis upang tanungin sa mga naganap na demonstrasyon. Ka Roger, Kalando, halika magmerienda muna tayo. Sino ka? Ano ginagawa mo rito? Pula ang kulay ng kanluran. Pasensya ka na. Wala yun. Ako nga pala si Ka Freddy. Ang mga kasama ninyo sa pagbuo ng armadong kilusan. Nais ko lang ipabatid sa inyo. Ang mensahe ni Cabin. Magkakaroon tayo ng pangkalatang pagpupulong. Kailan daw? Bukas. Kailangang mabuo natin sa lalong madaling panahon ang armadong puwersa na lihim nakikilos dito sa buong Metro Manila. Ang layunin ng puwersa ay upang pahinain o tumbasan ang lakas ng militar. Mahirap gawin ang iniisip mo, Kaben. Marami tayong dapat alamin bago tayo kumilos. Gaya ng paano natin sisimulan ng pakikipag-ugnayan sa masa. At sa paanong paraan natin silang makukuhang sumanib sa ating kilusan. Napag-isipan ko ng mga tinatanong mo, Ka Roger. Ito ang depressed area ng Metro Manila. Itong unahin natin. Dahil 95% ng naninirahan dito ay naghihirap. Nagugutom. Sila yung mga taong hindi nabibigyan ng wastong kalinga ng ating gobyerno. Karamihan sa kanila may kimkim na hinanakit sa nanunungkulan sa ating pamahalaan. Sabi nga ng kasama nating revolusyonaryong Cubano na si Che Guevara, ano mang bayan, 85% ng mga tao ay nakikinabang lamang ng 5% sa kanyang kayamanan. Ay bayan ko. Kaya ang lugar na yan ang napili ko. Diyan tayo magtatayo ng ating pugad. Kaben, saan naman tayo kukuha ng mga armas para ipamigay sa mga taong kakalapin natin para sa pag-aalsa?
Magsasagawa tayo ng operasyon na tatawagin nating agaw armas. Mga agaw tayo ng armas sa mga militar, sa mga pulis, sa mga security guard, o sino mang tao na may armas. Nakakailanganin natin. Paano naman ang ibang sektor ng lipunan? Ang mga depressed area ay maliit lamang na bahagi ng malawak na populasyon ng buong Maynila. Makuha man natin sila, ay hindi pa rin sapat para lumakas ang ating puwersa. Maaari siguro natin pasukin ang sektor ng manggagawa, lalo na kabilang sa militanteng organisasyon. Makikipag-ugnayan tayo sa lahat ng sektor ng militanteng organisasyon para malaman natin ang kani-kanilang posisyon. Tama si Lucy. Ang dapat nating malaman, ang bawat pulso ng mga lider ng mga manggagawa, kung sino ang mga kaanib o kaaway. Tungkol sa bagay na yan, ako nang bahala. Ka, Roger, ito ang listahan ng mga taong nagkasala sa bayan. Ikaw ang napili ng pamunuan na lumikita sa kanila. Hindi pa man pinanganganak ang mga batang sisibol sa susunod na dekada, ay nakakasanla na pati ng mga kaluluwa nila dahil sa pagkakautang ng gobyerno. Kung hindi tayo kikilos, ngayon, kailan pa? Sarge. Linda, ano ka ba naman? Dalihan mo at baka gabin tayo.
Sandali lang. Papanawag na ako. Hello? Sir, ba't natawag kayo? Magpunta ka ngayon dito sa headquarters. Gusto kita makausap. But sir, I'm still on vacation. Your vacation is over at this very moment. I am ordering you to report at my office in an hour. Yes, sir. Huwag mong sabihin na hindi na naman matutuloy ang bakasyon natin. Pinagre-report ako ni Colonel Serrano sa headquarters. Kailangan daw ako makausap. Ikaw lang bang pulis sa headquarters? Bakit? Importante siguro, kaya sa tumawag. Baka may emergency operation. Ako intindihin mo. Dadalawang buwan pa lang tayo nakakasal. Pero, datnang panawa mo na ako dito sa bahay. Kaya mo ba ako pinakasalan? Para buruhin at amagin sa kahihintay sa'yo? Sige, mamaya na tayo mag-usap pagbalik ko. Manding! Manding! Malaking kahihiyan ang ibinibigay sa atin ng mga teroristang yan, Teniente. Para tayong mga batang inaagawan ng candy sa ginagawa nilang paghakot sa ating mga armas. At walang patawad kung pumatay sila. At kung hindi tayo kikilos, baka magising tayo isang araw na lamang na nandito na sa loob ng headquarters ng mga teroristang yan. Sir, kung mga urban terrorists sa mga taong to, maaring ilan pala silang kumikilos dito sa Metro Manila. At may palagay ako na nagpapalakas pa lang sila ng pwersa. Shit! Hindi lang kutubang nangyari sa akin, Robles. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang gusto nila mangyari. Yan ang dahilan kung ba't pinatawag kita. Gusto kong magtayo ka ng isang task force na makakasagupa ng mga grupong yan. I want that group to be eliminated to kingdom come. Is that clear? Yes, sir. Sino yan? Kuya! Akala ko nakalimutan mo na kami. Hindi kami maaari magtagal. Siya nga pala, si Mila, kasamahan ko. Kumusta? Mabuti. Si Itay. Nasa itaas. Roger? Itay? Maupo ka muna. Thank you. Mano po, Itay? Kawang ka ng Diyos, anak. Kumusta ang lakad mo? Mabuti naman po. Malapit na rin makamit ang tagumpay ng aming pinaglalaban. Iba na salita mo ngayon, anak. Pero ganun pa man anak pa rin kita. Salamat po, Itay. Hindi ba peligro ang pagdalaw-dalaw mo sa amin dito? Alam ko, pero gusto ko lang kayo makita ni Girlie. Kuya, hanggang kailan kami magtitiis? Kayo, hanggang kailan kayo makikibaka at makikipaglaban sa kanila? Maraming nadadamay at nasisirang ari-arian. At mga pulis, sundalong namamatay araw-araw. Kawawa naman ang kanilang mga pamilya.
Tulad namin ng itay. Ayaw ka naming mawala. Mahal ka namin, kuya. Curly, may mga bagay na mahirap unawain. Sa ganitong pagkakataon, kailangan kong isakripisyo ang sarili kong kapakanan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng pinaglalaban ko, may patutunguhan. Ka, Roger, naghihintay ang ating kasamahan. Tay, tutuloy na ho kami. Anak, mag-iingat ka sana. Alalahanin mong naghihintay kami ng kapatid mo sa pagbabalik mo. Sige po, magpapaalam na po kami. Sige. Alam kong gising ka. I'm sorry. Alam ko matagal mo hintay ang bakasyon yun. Pero wala akong magagawa. Trabaho ko to. At hindi na baling akong mabaliwala, ganun ba? Mas importante pa kesa sa akin ang trabaho mo. At hindi mo na kailangang isampal pa sa mukha kong katotohanan yan. Kaninang iwanan mo ko, ay napatunayan ko na wala akong kwenta sa'yo. Ayoko ng ganitong buhay, Manding. Ayoko na may kaagaw sa'yo. Maging ang trabaho mo. Nung pumayag kang pakasal sa akin, alam mong pulis ako. Hindi ko maring iwan ang aking trabaho. Ito ang buhay at kamatayan para sa akin. Kung pinagsisisihan mo ang pagpapakasal sa akin, malaya kang makapagdesisyon sa gusto mo. Hindi kita pipigilan. Mahal kita. Wala akong magagawa sa nais mo.
sa akin. Ay alam mo, pulis ako. Hindi ko maring iwan ang trabaho. Ito ang buhay at kamatayan para sa akin. Kung pinagsisisihan mo pagpapakasal sa akin, malaya ang mga pagdesisyon ko na gusto mo. Mahal kita, pero hindi kita pipigilan. Sir! Kamusta ang mga bata mo, Lieutenant? Mabuti naman, sir. Kunting panahon na lang. Pwede natin sagupa sa mga terorista. Good. Lieutenant, napag-usapan na natin ang tungkol sa bagay nito. Ang inyong task force ay binuo upang sugpuin ang lumalaking terorismo dito sa Metro Manila. Ang inyong mission ay katawaging Open Hanap. Hindi pangkaraniwang kriminal ang inyong sasagupain. Sanay silang pumatay at mamatay. Ang kanilang tanging layunin ay manggulo at mamuksa ng mga inosenteng tao. Kailangan ay mawala sila sa ating landas. Is that understood? Yes, sir. Ayoko ng ganitong buhay, Manding. Ayoko ng may kaagaw sa'yo. Maging ang trabaho mo. Malalim na naman ang iniisip mo. Mula nang dumating ka dito, hindi na kita nakitang hindi nakatingin sa malayo. Baka magkasakit ka niyan. Iniisip ko ang ginawa kong pag-alis sa amin, Mama. Lalo na si Manding. Kung sino nag-aasikaso sa kanyang mga damit. At paano. At saan siya kumakain. At kung hindi siya nagkakasakit. At kung may galit siya sa akin. Naku, Iha. Maliwanag na pride lamang ang umiiral sa'yo kaya hindi ka makabalik. Hindi masamang lulunin ng pride, lalo't kung ikaw nagkamali. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa kanya. Huwag mo pahirapan ang iyong sarili. Mas makabubuting bumalik ka na sana.
Oras-oras ay kinatatakutan ko na baka hindi ko naabuti ng pagdating ng kinabukasan. Kailan pa kaya natin makukuha ang kalutasan ng ating mga paghihirap? Lucy, ang pinaglalaban natin ay hindi isang candy maaaring bilhin sa isang tindahan. Kailangan magpakasakit. Kung maaari, magdilig tayo ng dugo para makamit ang buhay na gusto natin. Maaring abutin ng mahabang panahon ang pakikipaglaban natin, pero ang magiging bunga nito ay siyang ipamamana natin sa ating mga magiging mga anak at sa ating mga magiging mga apo. Huwag mo nang isipin ang katapusan. Ang ikinalulungkot ko ay Baka mapatay tayo. hindi imposible yon, lalo't sa ganitong operasyon. Ganyan ang buhay natin. Mamamatay tayong nakayakap sa iisang prinsipyo. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayong mamamatay sa laban. Ayoko pang mamatay, Roger. Gusto ko pang danasin ang mamuhay na normal. Nakasama ang lalaking mahal ko. At ang aming magiging anak. Pagkatapos ng misyon natin ito, pagbalik natin sa mundo, magpapakasal tayo. Pipilitin natin mamuhay ng normal. Kung gusto mo. Hindi pala kita matitiis. Ako ang mas nahihirapan ng iwanan kita. Pinilit kong kalimutan ka. Pero hindi ko magawa. Malungkot ang bahay natin pag wala ka. Halos ayaw kong pumasok sa kwartong to. Lagi kitang naalala. Namimiss ko mga pag-aasikaso mo. Lahat naman ginagawa mo para sa akin. Ngayon, higit kailanman, dapat tayong magbuklod-buklod
upang mapanatili ang katahimikan ng ating bayan. Kayo, bilang mga pinuno ng barangay, ang siyang higit na nakakaalam ng mga hakbang na dapat gawin para sa kapakanan ng inyong mga lugar. Makipag-ugnayan kayo sa mga otoridad kung may mga bagong mukhang dumarating sa inyong mga barangay. Mga di pangkaraniwang mga pagpupulong-pulong na ang mga layunin ay ikalat ang ideolohiyang komunista sa mga kabataan. Kaya kayo, bilang mga leader ng barangay, huwag kayong magatubiling lumapit sa mga kagawad ng pulisya. Tungkol sa mga problemang may kinalaman dito. Sa pamamagitan ninyo, kami sa pulisya ay magiging higit na epektibo sa paggupo ng lumalaganap na terorismo. Iba't ibang paniniwala at ideolohiya ang kumakalat ngayon sa ating lipunan. Bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng kagandahan, ng mga pangako. Kaya lamang, dapat nating timbangin ang lahat. Huwag tayong padala sa kanilang mapaglinlang ng propaganda. Lagi nang isaisip natin ang magaganda at mabubuting idinudulot ng demokrasya. Mahirap na yung magbaka sakali pa tayo. Kaya ang may papayo ko lang sa inyo, lagi nang sabihan ng inyong mga anak, huwag niyong pabayaang malaso ng kanilang mga murang isipan. Sabihin niyo sa kanila, kung may mapapansin sila na di pangkaraniwang pagpupulong, isubong agad sa ating pulisya o dito sa ating barangay. At kayo bilang mga magulang, ay malaking gagampanan sa ating lipunan. Maliwanag ba mga kasama? Maliwanag ko, Kapitan! Ito. Tangina mo, Sparrow ka, ha? Ikaw pa. Ito pa. Kaya rito. Saan ka pa, ha? Kaya doon. Abo, mapilahin yan. Sige, pilahin yan. Ilan na bayos? Nasa kita. Mga kasama, kailangan makarecruit pa tayo ng mas marami pang kasapi dito sa ating kilusan. Huwag kang mag-alala ka, Tonyo. Kung bahala ron. At pakisabi mo na rin kay Ka Roger na dito sa lugar ko, marami na ako na-recruit ng mga tauhan. At sa susunod na meeting natin, pakikilala ko sila sa inyo. Sige, saka na sumobil yan. Kayo, pwede na kayo magsuwi. Agustin, sumunod ka sa akin. Yes, sir. Ano yun? Po, saan ka pumunta? Takas ka, ha? Ito. Po. Yung mga pulis! Ano? Saan na doon? Sa pa! Ha? Ay, ay! Napunta kami. Abangan niyo sila. Pag pumatok, panatan niyo. Sana. Sige, subukan niyo. Putang naman niyo.
Ikaw nang bahala rito sa dalawa. Sige, dali sa kotse yan. Ka Roger, nag-raid ang mga pulis sa dagat-dagatan. Na-corner kami. At ilan sa mga kasamahan ko ang napatay. At 2 naman ang minalas na nahuli. Mabuti nga nakatakas kami ni Cariel eh. Pero kaninang papunta ako dito, napansin ko na nagkakagulo ang mga tao. May pinagkakaguluhan silang 2 bangkay sa tabing dagat. Grabe. Nang makita kong 2 kong kasamang nahuli. Pareho nakatali ng alambre ang kanilang mga kamay. Tapos, tadtad ng saksak ang buong katawan at leg. Paano nila nalaman na may klusan sa dagat-dagatan? Tinitiyak ko sa iyo, Ka Roger, na ang barangay captain ng dagat-dagatan ang siyang nagsumbong sa mga pulis. Dahil narinig ko kanina, nang pulungin niya ang kanyang mga councilman, pinagsabihan niya mga ito na huwag pakikinggan ang mga salita ng kasapi. Kung ganun, dapat nang litisin ng barangay captain na yan. Bawat galaw niya ay dapat nating malaman. Oo, maasahan niyo. Ang anak mo, tulog pa ba? Pabayaan mo na matulog yung bata. Total, wala naman pasok at Sabado eh. Oh, magkape ka. Kumain ka. Wag na, wala akong gana. Magkakape na lang ako. Para kasing tinatamlayan akong pumasok sa opisina ngayon eh. Pambihira naman tong taon to. Parang masama ang pakiramdam ko eh. Total, linggo naman bukas. Para bagang gusto ko kayong makasama mag-ina maghapon. Hindi ka pala papasok. Sana sinabi mo sa akin na hindi na ako gumising ng maaga para ihanda itong mga baon mo. Ating gabi na tayo natulog kagabi ah. O sige, huwag mo na akong sisihin. Sige, papasok na ako. Alay ko, yung hinanda mo pagkain, para sa akin masarap yan. Talagang masarap. O sige, alis na ako. Yung anak mo, huwag mong pababayaan ha. Tay? Itay, mag-iingat ho kayo. Oh, lagi naman ako nag-iingat ah. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa akin. Oh, yung nanay mo. Bahala ka na sa kanya. Aalis na ako.
Miss, flat na ang goma nyo ah. Sayad na ho ba? Oo. Ang tagal kasing maganap ng vulcanizing shop ang mister ko eh. Kanina hindi pa sayad yan. Miss, wala ba kayo reserba? May reserba ako, pero walang gamit eh. Teka ho, sandali lang. Magandang umaga, Kapitan. Magandang umaga naman. Kapitan? Uy, putok yun ah. Sino kayang binaril? Tara, tingnan natin. Tara. Huwag na kayo pumunta roon. Mapapahamak lang kayo. Sige, kain na lang tayo. Sige. Tayo na. Ano ba? Tayo na. Umatake na naman ang mga terorista. This time, 3 mga casualties. 2 tauhan ng mobile at isang barangay captain ng dagat-dagatan. May witness na nasa custody ng CID for interrogation. Pinagbilinan ko si Captain Suarez na makipag-coordinate sa'yo kung ano man leads ang makukuha nila. Sir, nakilala ba ng mga witness ang suspect? I'm not sure, Teniente. Isang bagay lang gusto kong gawin ninyo. And do it quick. Eliminate that group at all cost. I don't want to hear any more killings perpetrated by that group. Arrest all suspected communists and their sympathizers. At lahat ng yan ay suspected communist. Front lang nila ang mga organisasyon na kanilang kinaaniban para hantad na maikalat nila ang kanilang ideolohiya sa mga Pilipino. Nakatanggap din ako ng report that they have already organized an armed group called Sparrows. Sir, baka itong grupong itong gumagawa ng terorismo sa Maynila. Posible. Teniente. So yung sinasabi kong lone witness. Doon sa pagkakapatay sa 2 tauhan ng mobil. Teniente, may hinala ko nang pumatay doon sa 2 tauhan ng mobil at doon sa asset natin barangay captain ng dagat-dagatan ay isang grupo.
Anong ibig mo sabihin? Ang mga basyo, ang bala na nakuha malapit sa bangkay noong 2 pulis at nung barangay captain ay iisa. Nangangahulog ang iisang klase ng baril ang ginamit. So, posibleng liquidation squad ng mga kaminista ang pumatay doon sa barangay captain. Iniligpit siya dahil sa kanyang pagiging anti-communist. Ang pagkakapatay naman doon sa 2 pulis ng mobil ay maring aksidente. It has to be proved. Ang nakapagtataka lang, kung bakit naroroon ang mobil, nakatabi ng kotseng kulay ginto. Ayon sa witness, ay bigla na lang pinagbabaril ang mga pulis na sakay doon. Kaya, imposible na ang kotseng gintong yun ang ginamit nila na getaway car. Hindi mo ba nakuha ang plate number ng kotse at kung anong marka? Hindi ho eh. Kasi ho, nang makita ko yung 2 pasahero kung may hawak na baril, nung lumapit sila sa mobil, tumakbo na ho ako sa takot. Anong klaseng baril ang hawak-hawak ng dalawa? 45. Kala ko ba 3 sila? Ba't 2 lang to? Kasi ho, yung isa ho nasa loob ng kotse. Huwag niyo muna ilalabas ng sketch sa media at baka mabulabag ang mga suspect. Lucy, may problema ka? Wala. Hindi lang maalis sa isip ko yung 2 pulis. Kailangan kalimutan mo yun. Walang puwang sa kalusan natin ang panghihina ng loob. Minsan nga, yan ang itinatanong ko sa aking sarili. Kailangan pa nating pumatay ng ating kapwa Pilipino para sa idoloy ang ating ipinaglalaban. Lucy, ang bawat taong nagkasala sa lipunan ay dapat mamatay. Bilang kasapi sa kilusan, siguro naman alam mo ang dahilan kung bakit tayo pumapatay. Hindi ko rin naman gusto ito Pero wala akong magagawa. Kailangan mawala mga taong hadlang sa ating kilusan. Kaya lakasan mo loob mo. Anong iniisip mo? Wala. Nangangamba lang ako na baka pagdating ng araw ay magkawalay tayo. Oh, Jeff. Mahal kita.
Ayokong mawala ka sa akin. Ayoko. Hello, Police Department. Yes? Pwede bang makausap si Tiniente Robles? Sige, bukan mo! Dahil ka maka! Teniente, mga dokumento ng komunista. Ipunin lahat ang ebidensya at dalhin sa presinto yan. Nasaan si Diger at Bukalnaw? Hindi ko alam. Nasaan? Hindi ko alam. Nasaan? Hindi ko alam. Hindi mo alam, ha? Tangina mo. Kabo, ito pa mga ebidensya. Good. Ikaw, nasaan si Diger at Bukalinaw? Hindi ko po alam. Totoo bang hindi mo alam, ha? Opo. Nasaan? Tuturo ko na po. Mga kasama, tulad ng dati, kaya tayo naririto upang malaman natin ang bawat tungkulin ng bawat isa sa ating mga sektor. Kapene! Bakit? Wait!
Maraming suspected members ng NPA Urban Terrorist Groups ang napatay sa pakikipagbarilan sa mga tauhan ni Colonel Serrano, Chief ng Northern Police Force. Ang kinaroroonan ng maraming NPA ay natunton ng mga pulis matapos na ituro ng isa sa mga natakip na kasamahan nito sa isang ginawang raid ng Anti-Terrorist Squad sa isang lihim na tanggapan ng samahang bisig ng manggagawa sa Tandansora, Quezon City kahapon. Nakuha sa nasabing raid ang iba't ibang dokumento at propaganda ng mga komunista. Samantala, maraming napatay at nakilalang sina Serafin Macalinaw, alias Coffin, Executive Financier ng militanteng organisasyon, SBM o Samahang Bisig ng Manggagawa. Isa sa mga napatay ay si Alfredo de Guerra, alias Ka Freddy. Siya ay natutop ni Lieutenant Armando Robles, pinuno ng Anti-Terrorist Squad, at ni Sergeant Eric Agustin sa kanilang pinagtataguan lugar sa Metro Manila. Base naman sa report ni Lieutenant Armando Robles, pinuno ng Anti-Terrorist Squad, nakataka si Benjamin Bocalinaw patungo sa Southern Luzon upang tuluyang sumapi sa NPA sa pamumuno ni Ka Cesar ng Southern Revolutionary Command, CPP-NDF. Ayon pa rin sa Higher Command ng Armed Forces of the Philippines, kasalukuyang sinusuyod ng Regional Unified Command ang Atipunan, Quezon sa pamumuno ni RICOM Commander Brigadier General Rogelio L. Lailo at isa si Benjamin Bocalinaw alias Caben ang kasama sa mga nasawi, leader ng militanteng unyon dito sa Metro Manila. Kontakin mo sa kato niya. Sabihin mo sa kanyang pag-aralan niyang mabuti ang mga galaw ni Colonel Serrano, Robles at Agustin. Huwag mong papatay ng mahal. Basta dito lamang kayo. Oras... Huwag ka mag-alala ka, Roger. Akong bahala dito. Kinakabahan ka ba, Kalusi? Hindi ako kinakabahan. Alam kong alam mo na sa mga ganitong operasyon na hindi natin kailangan ng kaba ng dibdib. Huwag mong isipin na kaya tayo nandito. At para singilin ang tao pumatay kay Captain at Cafferty. Ang ilagay mo sa isipan mo, kaya tayo nandito ay para patayin ng taong sagabal sa ating kilusan. Tandaan mo rin, hindi tayo pumapatay dahil sa pampersonal na bagay. Kung kinakabahan ka, ikaw maiwan dito. Kami ni Ka Roger ang papasok sa loob. Tayo na. Colonel, Yes? pupunta lang ako sa CR. Okay, sige.
Mauna na kayo! Ano nangyari? Sinira ang sparring. Mariko, ano ba kayo manunod dyan? Awa naman, oh. Mga kasama, si Cariel dumarating! Cariel dumarating! Anong balita, Cariel? Maganda, Commander. At pinaabot sa iyo ni Ka Roger ang matagumpay na pakikibaka ng opensibong partisano laban sa imperialistang Kano at militaristang gobyerno ni Marcos. Magaling. Sa kasalukuyan, nasa atin ang suporta ng militanteng unyon na naniniwala sa ating layunin. Sa kasalukuyan naman, napagkaisahan ng Central Committee na si Calando ang mamumuno ng militanteng unyon sa Davao. Ang ikinalulungkot ko ay ang mga paratang ng militar na terorismo ang layunin ng ating mga armadong partisano. Hindi naman po lahat, Commander Arsing. Meron din pong nakikisa sa atin. Siya nga pala, narito ang karagdagang listahan ng mga taong sagabal sa ating layunin. Alam kong masakit sa loob mo ang pagkamatay ni Lucy. Pero hindi mo dapat ikalungkot yun. Hindi ba? Ang bawat patak ng dugo na idinilig ng ating kasamahan sa aping lupaing ito ay siyang magsisilbing inspirasyon upang ipagpatuloy natin ang ating sinimulan. Bilang pinuno ng ating lihim na kilusan, ikaw ang dapat na magpakita ng katatagan sa oras ng panghihina. Hindi naman bato ang puso ko eh. At lalong hindi naman bakal ang damdamin ko para hindi ko maramdaman ang sakit ng pagkamatay ng babaeng minahal ko. Gaano man katatag ang isang tao, dumarating din ang oras ng kanyang kahinaan. Kagaya ng nararamdaman mo ngayon. Naranasan mo na ba magmahal? Oo. Pero ni minsan, hindi ko naranasan na ako'y mahalin. Ayon kay Ka-Arsing, pinadala daw ng Central Committee si Calando sa Davao para mamuno sa militanteng unyon. At ayon naman sa ating informer, meron daw nakapasok na espiya ng pamahalaan dito sa ating samahan. Cal, nasaan si Ka Ramsey? Nagpaalam. Dadala ro sa pamilya. Si Ka Roger naman, pinalakad sila ni Camila. Cariel! Cariel! May naghahanap po kay Ka Roger. Sino? Kapatid daw po siya. Sige, papasukin mo. Oo. Maupo ka.
Anong kailangan mo? Gusto ko pong makausap sana si Kuya. Dahil malubha pong karamdaman ng aming ama. Kapatid, walang tiyak na oras at araw kung dumating sila. Sige po, magpapaalam na po ako. Slav, ihatid siya. Hello? Hello? Sino ito? Pinuno ng Bocalinaw Brigade. Malaki ang kasalanan mo sa taong bayan, Teniente. Kailangan ka na mawala. Tanga ka. Eh, dapat mawala. Mga katulad mga asa bayan. Huwag niyo akong takutin. Hahanapin ko kahit saan kayo magtago. Mga terorista. Alam namin matinig ka, Teniente. Meron din kaming alituntuning sinusunod na kagaya niyo. Sabihin mo sa mga kasamaan mo. Hindi ako titigil. Hanggat di kinuwalat ng kubos. Tanga niyo! Pero kailangan ka na mawala. Uubusin namin kayo lahat. Santos, Perez, Sir. tinan yung mga taong yan. Dalhin tuloy sa morgue. Nagiging delikado ang ating kalagayan ngayon. Dahil sa saturation drive na ginagawa ng militaristang gobyerno ni Marcos. Lalo yung kinalulungkot ko ay ang pagkawala ni Catonio. Nahuli sa pamumuno ni Lieutenant Robles. Kaya kailangan ang ibayong pag-iingat.
Sinasabi ko na nga, be. Ikaw ang tao may mahinang prinsipyo sa ating samahan. Sandali lang. Ba't ayaw niyo bigyan ng pagkakataon ng pamahalaan na maibigay sa inyo inyong mga layunin? Ito ang layunin sa tulad mong taksil! Kayong dalawa, tulungan niyo.